Kendrick Nunn, Keldon Johnson at Bronny James, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! May report naman mga idol na possible na sa overseas sa European powerhouse team mapunta itong si Kendrick Nunn. Lalo at nagpapakita nga daw ng interest ang mga ito dito. Na ayon pa sa report ay isa nga daw itong Greek team na Olympiacos. Sa ngayon kasi mga idol ay nananatili pa ring free agent itong si Kendrick Nunn. Na mas mainam nga kung sa Europe na muna ito maglaro para dito ay makita ng NBA teams ang kanyang value. Na last season nga ay naglaro ito sa Los Angeles Lakers bago ito na-trade papuntang Washington Wizards noong nakaraang January. Na may average naman itong 7.6 rebounds at 1 assist per game. At meron naman itong 35% sa 3-point area. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na possible sa EuroLeague maglaro si Kendrick Nunn? Sa ibang balita naman mga idol, maaari naman makuha ng Lakers itong si Keldon Johnson para makabuo ng Big 3 sa proposed blockbuster trade na ito. Ibibigay nga ng Lakers sila D'Angelo Russell, Jalen Hood, Estefino Maxwell Lewis at ang 2029 first round pick. Habang makukuha naman ng Lakers itong si Keldon Johnson. Ito nga daw ang trade na lalong magpapalakas sa Lakers. Lalo at isa nga daw two-way forward ang kanilang makukuha sa nasabing trade idea. Na last season ay nag-average naman si Keldon Johnson ng 22.5 rebounds at 2 assists per game. Na meron namang 45% shooting sa field. Wala naman daw duda na isang quality scorer itong si Keldon Johnson lalo na sa kanyang tangkad na 6'5 na may wingspan na 6'9. Na isa nga rin itong athletic para sa kanyang posisyon. Maganda nga raw ito ilagay sa shooting guard position para sa Lakers kasama si Austin Reeves bilang point guard naman. Kaya napaka-solid talaga nito sa backcourt ng Lakers lalo na sa size ng nasabing dalawang players. Isama pa sila Rui Hachimura, LeBron James at Anthony Davis. Para naman sa San Antonio Spurs ay maganda rin daw ang trade na ito para sa kanila. Lalo at magkakaroon sila ng solid na point guard na maganda makasama ni Victor Wembanyama. Lalo at ang kasalukuyan nilang point guard na si Devonte Graham ay mas kilala bilang 3-point shooter kesa sa pagiging playmaker. Kaya panigurado daw na maganda ang magiging tandem ng nasabing dalawang players. Pero bukod naman kay D'Angelo Russell ay makukuha din ng San Antonio Spurs sila Maxwell Lewis at Jalen Hood Estefino na parehas mga defensive players na pwede ring maging 3-and-D player. Na panigurado na lalo pang huhusay ang mga ito sa pamamalakad ni Coach Greg Popovich. Isa pa ay makukuha din ng Spurs ang 2029 first round pick ng Lakers. Na isa nga daw itong malaking pick-up para sa Spurs na magagamit nila sa kanilang future. Proposed trade pa lang naman ito mga idol na pwede mangyari o hindi. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? At para naman sa huling pag-uusapan mga idol, good news naman ito para sa pamilya ni LeBron lalo na sa kanyang anak na panganay na si Bronny James. Ayon kasi sa anak ni Shaquille O'Neal na si Sharif O'Neal. Sinabi nga nito na ang pagkakaroon daw ng cardiac arrest ni Bronny James noong nakaraan ay hindi daw makakaapekto sa future basketball career nito. Ito nga ang magandang balita na sinabi ni Sharif O'Neal sa TMZ. Lalo at sa palagay nga nito ay wala naman daw itong epekto sa paglalaro ng basketball ni Bronny. Alam kasi ni Sharif O'Neal mga idol kung ano ang pinagdadaanan ng merong heart issue. Lalo at ni-required na nga ito noong 2018 para magkaroon ng heart surgery. Na hindi naman naapektuhan ang kanyang basketball career. Na kung saan ay nakapaglaro pa nga ito sa G League. Kaya magandang balita nga ito para kay Bronny lalo na kay LeBron na gusto makasama ang kanyang anak na maglaro sa NBA. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa magandang mga sinabi ni Sharif O'Neal para kay Bronny James? Mag-comment lang. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.